Ang maging masaya o magalak ang isa sa mga bagay na pinagsisikapang makuha ng maraming mga tao dito sa mundo. Ginagawa natin ang lahat para lamang matagpuan ang makapagpapasaya sa ating mga puso at kalooban. Posible bang makamtam natin ang tunay na kagalakan dito sa mundo? Ano ang sinasabi ng Biblia sa kagalakan o kasiyahan? Maraming mga bagay ang hindi maikakailang nagdudulot ng kasiyahan sa buhay nating mga tao. Kabilang dito ang binanggit ni Solomon sa kanyang sulat sa Ecclesiastes chapter 10 verse 19. Ang mga kapistahan, pag-inom ng alak, pagkain at salapi, ang ilang mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa atin. Ito ang karaniwan nating iniisip na ilan sa mga bagay na ito ang magbibigay sa atin ng kagalakan. Sinasabi pa nga natin na magsaya dahil maikli lamang ang buhay. Kaya't sinasamantala natin ang ngayon para magsaya at pagalaki ng ating mga puso. Sa Isaiah chapter 22 verse 13, ngunit sa halip, nagdiwang kayo at nagpakasaya, nagpatay kayo ng tupa at baka upang kainin at nag-inuman kayo ng alak. Ang sabi ninyo, kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Ito ang karaniwang makikita natin sa mundo natin ngayon. Pinapasaya natin ang ating sarili sa mga pagkain at inumin at ng mga gawa ng mga kamay o imbensyon, gaya ng ating nakikita sa kasalukuyan na napakaraming makabagong teknolohiya na nagiging daan upang maging abala ang mga tao sa pagpapasaya sa kanilang mga sarili. Maraming mga kasayahan ang ginagawa ng mga tao, ngunit sa totoo lamang, ang mga ito ay humahantong sa lalong kalungkutan o bigat ng kalooban. Ngunit ang kagalakang nadarama natin ay pansamantala lamang. Saglit lamang itong nararamdaman at pagkatapos ay mawawala na gaya ng panaginip. Ang mga tao ay nagsasaya, humahanap ng kaligayahan sa kanilang puso. Ngunit kadalasan ang kaligayahang iyon ay humahantong sa maraming kasamaan. Nariyan ang mga bisyo, malabis na pag-inom ng alak o paglalasing. Ngunit pagkatapos ay malaking pinsala hindi lamang sa pisikal na katawan, kundi maging sa bulsa sa iba pang mga bagay, lalo na kung ang pagsasaya ay nauuwi sa paggawa ng kasalanan. Mayroon namang ilan sa atin na ang tanging nakapagbibigay ng kasiyahan ay ang pagpapayaman sa buhay na ito. Para sa atin, ang pagkakaroon ng maraming pera ang pinakamahalaga sa buhay na ito para sa kaligayahan. Ngunit sa totoo lamang, wala tayong mapapala. Hindi nito mabibili ang ating kaligtasan. Sa Marcos chapter 8 verse 36, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? Sa paghahanga din na sumaya ang ating mga puso, sinisikap nating taglayin ang mga bagay na tinataglay ng ating kapwa, sa pag-aakalang ito ay paraan upang tayo din ay magtaglay ng kagalakan. Ngunit sinasabi ng Biblia, ang mga bagay na karaniwang nagpapasaya sa marami na siya namang kinaiingitan ng iba ay nauuwi lahat sa wala. Ibig lamang sabihin, ang ganitong uri ng kagalakan ay pansamantalang kagalakan lamang. Hindi ito ang kagalakang dapat nating asamin sa buhay na ito, sapagkat ang mga kagalakang karaniwang nalalaman natin ay kumukupas. Kung meron man tayong dapat na maging kagalakan sa buhay na ito ay walang iba kundi ang matamo natin ang pangakong buhay na walang hanggan. Bagamat sa kasalukuyan ay nakakaranas tayo ng sari-saring hirap, kalumbayan at pagtitiis, hindi nangangahulugan na ang lahat ng mga ito ay tunay na nagpapalumbay sa isang lingkod ng Diyos. Habang nakakaranas tayo ng ganitong mga tiisin, dapat pa nga tayong matuwa, sapagkat nagiging karamay pa nga tayo sa mga hirap at sakit ng ating Panginoong Jesucristo. Nangako ang Diyos sa kanyang mga lingkod, kailangan pagdaanan ang maraming pagtitiis at mga paghihirap. Kailangan ito sa ikatitibay ng pananampalataya, ngunit pansamantala lamang ang mga pagtitiis na ito. Ang kapalit nito ay kagalakan. Sa 1 Pedro chapter 5 verse 10, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong hindi natitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Kapatid, palagi nating tatandaan lahat ng mga iniibig o kinahuhumalingan at iniingatan natin dito sa mundo, katulad ng mga ini-enjoy nating kasalanan, propesyon, karangalan, kayamanan, kasikatan, lahat ng ito ay mawawala pagdating ng panahon. Yes, we enjoy at nabibigyan tayo ng kasiyahan, pero sa sandaling panahon lamang ito, kung saan wala tayong maaani sa huli, kundi ay kawasakan at pagsisisi kung saan ay huli na. Sa 1 John chapter 2 verse 17, ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala, ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya't napakahalaga na habang tayo ay nabubuhay, sundin natin ang Diyos. Tayo ay mamuhay ayon sa kanyang kalooban at maglingkod.
Magsaya tayo sa paraang pinaglilingkuran ang Diyos. Ang kagalakan natin ay maglingkod. Ang kagalakan natin ay magtiis hanggang sa wakas. Mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit at pamumuhunan sa buhay na walang hanggan. Ang kaloob na buhay na walang hanggan ay makakamtan ng mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang buhay na mananatili at hindi matatapos magpakailanman. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.